Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako nga pala si Geekster. Kumusta na kayo dyan? Anyway, nandito na po tayo ngayon sa bahay namin. Actually, galing po ako sa San Joaquin. Naglakad ako, pare. Napakainit talaga. Yung tipong may darating ng kliyente mo, bigla kang mapasugod. Tapos konting hilamos ka na, okay na. Diba? Lakad ako, asikaso ko siya. Ngayon, ito malupit. Nakasikaso ko na, pauwi na ako, init na naman. Diba? So, sa ngayon, mga paps, sa mga mahihilig dyan ng mga mahilig mangutang, wag na kayo mangutang. Kasi ganito yan eh. May nangyayari sa amin, nangutang lang sa lending, nung alam mo yung halagang 40,000. Ito masaklap, paps. Pag nalugi ang tindahan mo, at wala kang pambayad, magtatago ka na lang. Tapos ito malupit. Yung isang taong yun, manghihiram sa'yo ng pera ng 6,500 plus 3,500. Magkano lahat yun? 9,000 plus na. Utang na naman. Alam mo yung tipong nangako ka talagang babayaran ko yan sa katapusan ng buwan. Inabot ang katapusan ng buwan, inabot ang 8 buwan, hindi pa rin nagbayad. Tigas, no? Imaginein mo. Grabe talaga mga Pilipino talaga. Pag nangutang talaga, pagka laki-laki, wala pang bayad. Yan sakit ng Pilipino. Dahil sa pangungutang. Alam mo sa ibang bansa, bawal mangutang sa kanila eh. Katulad ng bansa ng naririnig ko dyan, katulad niyan, bawal magsugal sa kanila. Kasi madalas doon na magsusugal, nung nababaon sa utang talaga. Pati bahay, pati, baka yung lola mo nga, nabenta sang lamon eh. Di ba? Joke lang. Okay. Ayun, di pa rin nagbabayad. Ito yung malapit. Ngayong tanghali, kakatapos ko lang kumain. Alam mo, ulam ko, chicharon. Tapos kanin. Walang pera eh. Walang pera ko. Sais na lang. Ito yung wallet ko ah. Tignan mo naman yung wallet ko. May ATM pa yan. Ang ATM ko, Metrobank. Diba? Metrobank. Alam mo, laman ng pera ko. Nako, paubos na. Wala nang laman. Yung wallet ko, wala naman. Pahirap na. Mastercard pa naman tong ATM ko. Yan. Meron pa akong RCBC. Yan. Tapos meron pa akong Paymaya. Yan. Yun lang. Ito mo malupit eh. Wala nang pera eh. Naghihirap. Wala nang pera ka pa. Maasa ako dito sa pagbebenta ng trophy, mga man. Ito binibenta ko. Ito na. Yan. Tapos yung mga medal, acrylic, pin, ay ang hanap buhay ko. Actually, hindi ko siya linya, no? Linya ko siya sa pag-sales. Kasi in-experience ko kasi mag-sales yung sa nanay ko kasi. Bata pa lang ako nung. Lagi ako sinasama sa mga delivery, sa mga client, ganyan. Siyempre, mula ta bata, nakikita ko. Ngayon pa nung habang lumalaki ako, unti-unti ako tinuturuan. Tinuturuan ako magbenta. Ngayon, pag edad ko, nadala ko na. Pero, graduate po ako ng Comsci. Hirap paghanap ng trabaho. Pag maghanap pa ng trabaho, lintik na yan. Sandak-makmak ng medical. Ano NBI. Police clearance. May SSS pa, etc. Ito pa masaklap pag in-interview ka, hindi ka tinanggap. Sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang. Imaginein mo. Ito pala, pagkahaba-haba ng pila.
Ang mga kasabayan mo, hindi mo alam kung magagandang school. Ang mga kasabayan mo, Ateneo, UP, De La Salle, di ba? Di ba? Hindi tatanggapin. Eh, paano ka? Wala na. Nga na lang, no? Nga. Ayun. Kahit pa paano, kumikita. Siyempre, hirap ng buhay ngayon, di ba? Siyempre, ito yung hanap buhay ko. May laptop ako. Pakita ko lang sana sa'yo, kaso nga lang, kahit pa paano, may sideline pa nga ako kahit pagtitechnician ko eh. Wala na akong so, income ngayon. Today nga ay nabot ko. Wala pang income. Alam mo, tira pero ko sa bulsa ko. Sa bulsa ko. Wala. Piso na lang ang pera ko ngayon. Mandinin mo, piso. Wala lang pera. Nga nga inabot. Ngayon, kahit hindi naman ako naiinis, ganun. Normal lang talaga. Kasi sanay na ako sa ganyan eh. Yung kapag may income, ay may kita, ayun. Yung ginagawa ko kasi pag may pera ko, sinisave ko kasi sa bangko yung ATM ko, yung Metrobank. Kung anong kaya ko, anong meron ako, may natirang pera. One time pumunta ako sa bangko eh. Nakasinelas lang. Yung simple lang. Ang pera ko 200. Hindi ko kinakaya kahit mag-deposit ako 200. Pera, siyempre, ipon mo yun, di ba? Siyempre, yung iba naman, nahihiya. Pag bubunot mo ng wallet, 200, tatago mo pa eh, no? Nagaganon ka sa cashier. Ako hindi, makapal ang mukha ako. Ayun. Kahit pa paano, nababawasan yung ATM. Siyempre, kinakaltas 300. 300 maintenance balance ko eh. Alam mo, nabawas. 200, binawasan ko. Tanda lang natira. Pag nag-deposit ako ng 500, katas na yung 200. May 300 doon. Ay 100 doon. Matitira 200 na naman. Di ba? No? Di wow. Buhay talaga, oh. Ayun. Wala po anong gagawin ko dito sa video na to. Ayun nga pala. First time ko kasi mag-create ng Facebook, YouTube. YouTube pala, sorry, YouTube. Ewan ko lang kung totoo daw yung kikita ka daw. Pero, hindi ko alam bahala na. Nakalagay nga doon sa requirement 10,000 views. Nintik na yan, 10,000. Saan ko kukuha nun? The viewing, no? Hindi ko alam kung paano transact nun first time ko kasi, siyempre naman, nublan. Wala namang alam. Kahit inaaral ko naman, actually, ang mga video nila-upload ko doon, 4 yata. Pero yung isang account ko kasi, nagka-problema lang. Na-upload ko nga lang, mataas yung mga 6 view, ganun lang, mabababa. Ano lang. Ayun. Tapos, ito, mainit. Ayan, natakbo ko sa latakpan. Sa panahon ngayon, ang gulo na eh. Imagine mo, may gera sa Marawi. Ang daming kumukontra. Natawa nga ako sa nakita ko sa Facebook eh. Yung mga kumukontra, dapat pumunta na lang sa Marawi, no? Dapat lang. Yung mga kumukontra, pumunta na sila doon para lang maintindihan nila. Buti nga, hindi naman Luzon yung martial law. Buti na lang sa Mindanao. Siyempre naman, daming kontrabida dito sa Pilipinas. Kaya hindi naunlad ng Pilipinas eh. Nung bata pa ako, nung umupo pa si Ramos, okay daw nung pamamalakad. Una, abutan ko si Cory eh. Tumunod, rapos na. Yung pamasahe nun, magkano? Ang pamasahe dati, hindi ganito kaliit na piso. Malaki. Ang pamasahe piso, papunta pa lang. Guadalupe, itong Ilaya. Pabuti Pasig pa po Guadalupe.
Ngayon, habang tumatagal, tumataas yung bilihin. Eh, yung sahod mo pa kaya. Tamo nung tumataas yung bilihin, hindi tataas yung sahod mo. Ang tataas lang sa ating edad. Kahit magtatanong ka doon sa may-ari ng kumpanya, mapinapasukan mo eh, wala din. Diba? Ini-imagine ko, no? So, ni-imagine ko lang yung senador na gumawa ng batas na no age limit, tapos walang discrimination, no? Dapat walang edad eh. Pwede magtrabaho. Kahit 65, pwede hanggat kaya. Yung ibang kumpanya, pinipili mas bata, paano yung may edad na? Di ba? Kaya pala yung nahihirapan. Tignan mo ako, edad na. 34. Apply ako. Ano tatanggapin? Di ba? 4 years. Samantala, magandang school. Ako, hindi. Nakakaya mo tayo, no? Ang hirap ng buhay talaga eh. Alam mo, totoo yung sinasabi nila pag pinangalan ka mahirap. Pag namatay ka, kasalanan talaga yun, sabi ko nila. Totoo naman. Ang masaklap dito, pag meron kang pamilya, may anak ka, piling ng bata, may pera eh. Siyempre bata, wala namang alam sa mundo. Hindi kumain lang kumain. Pag umadyad din, mas nakakatakot yung sasabihin nila. Sasabihin natin, bakit tayo naging mahirap? Yung kamag-anak natin mayaman, di ba? Kasi nasa mindset kasi, yung sa pagtuturo ng mga magulang. Eh paano, yung mga magulang mahirap, wala naman tinuro sa atin, kundi mag-aral. Sabi ng, di ba, mga naririnig ko, nakikita ko sa social media, mga Chinese kasi daw, ang tradition nila, sa mga anak nila, yung tinatatak sa utak nila, yung, anak, mag-aaral ka mabuti, ha? Ikaw, aral ka mabuti. Pagka-graduate mo, handle ating negosyo. Pansinin mo yung reality ng... Sige ba pasahin? Tapos, yung Pilipino, iba mindset. Ang Pilipino, ako nung bata ko, gininin ako ng nanay ganun eh. O anak, ano yung pamamana namin sa iyo ha? Mag-aaral ka mabuti. Pagka-graduate mo, makakuha ka magandang trabaho. Na-realize ko sinabi nila eh, yung may pamamana. Wala nga pamana bahay sa kalupa, wala eh. Ang pinamana, pag-aaral. Diba? Saklap eh, no? Pansinin mo mayaman. Pag namatay sila, may pamana. Ano meron? Negosyo, pera, bayat lupa, magandang buhay. Para mo sa mahirap, wala. Alam mo baksak? Okay. Totoo naman eh, no? Pag tumanda ka na, hindi mo ma-enjoy. Pero yung mayayaman, pag tumanda, enjoy na. Sa travel around the world. Di ba? Ako, first time kong makapunta ng probinsya, eh wala naman akong ginastos. Siyempre, yung kakilala ko, yung nagiging jowa niya, magulang ng babae, mayaman. Kami, duka. Maswerte yung lalaki. Eh, siyempre, ni-repair, may ulang akong mag-ayos ng computer, hindi nala ako doon, kasama ko sila. Sabi ko naman sa kanila, nakakaya, wala man akong pera pambili ng ticket. Saka first time ko sumakay, actually, first time ko sumakay ng aeroplano, no, masuka-suka ako doon eh. May hilo. Alam mo yung aeroplano, ganun, mga ganun yung tiyan mo, yung, alam mo, lulu ka pa yung ano. Tapos eh, yung singgong diling, wala akong ginastos doon. One time nagpasama sa akin yun, yung tatay, negosyante yun eh. Sinama ako sa bangko, yung BDO yata. Alam mo, nabuang ako eh. Tayong pera. Pati passport, di ko nakita. Tinignan sa akin, pinakita yung passport ko. Sabi daw, madami siyang pera. Pinakita niya sa akin yung negosyo niya, yung mga farm, mayroon doon taniman ng mga palay. Ang lalaki ng tarya. Oo, yaman. Sabi nga sa akin, wag daw ka umuwi. Dito na daw ka tumira sa probinsya nila. Sabi ko,
Nakakaya naman ako, sobra-sobra na ho yun yung binibigay nyo, nung libre, diba? Umuwi na lang ako kasi hindi ko naman tinanggap yung anak nila. Kaya naman nakakatakot yung lugar na yun eh. Mamaya, pagbalik ko dito, hindi lang makabalik. Diba? Ano kasi yun, half Chinese yata sila eh. Pero mababait. Pero magagaling sila makisama sa mahirap. Na ordinaryong tao. Pero sila, simple lang, ordinary din sila. Pero pagdating sa savings, may pera, ay grabe. Daing pera. Alam mo yung pagkain, hindi maubos. Alam mo, ang pagkain hanggang dito, lununuin ka. Yung tubig, yung pagkain hanggang dito, hanggang sa mamatay ka sa busog. Daing pagkain, promise. Nakakain ako, masasarap. Kaya alam, nung pagdating ng bill, shit. Alam mo, magkano gastos? 6,000. Buong family yun. Dinner yun Afternoon dinner, pinabukasan, almusal sa bahay lang naman. Tanghalian, labas na naman. Restaurant na naman, yung tik na yan. Alam mo yun, makakain ka naman, masarap na naman. Pero masarap ang buhay na mayaman, totoo lang. Yung nakilala ko, sarap ang buhay nila. May sasakyan, ordinaryong sasakyan lang, parang, alam mo yung van, ganun. Simple lang sila, ordinaryong tao. Di katulad sa Manila. Pag mayaman ka, grabe malamit no? Mamahal. One time na punta ako sa Shangri-La Hotel, yung sa may Show Boulevard, mayroon nung lakos. Nagtingin ako ng presyo, laglag, baka ako presyo ng yung kinsenas katapusan mo, na yung 15.30, sumasahod ka ng 4,555, ganun. Sa damit nila. Grabe. Nanulok na akong lalamunan ko doon. Sabi ko, grabe mahal pa lang lakos na to. Halimbawa, ikaw kaya bumili ng damit nun, no? Malamang, gintong-gintong mo na yan. Hindi mo gagamitin mo. Hindi mo ipapagamit sa iba yan, pagkamahal Lalo yung sapatos, grabe. Bakit? Mahal. Kung kukumpitin mo lahat ng buong damit mo, para kang binihisa, mabot ng 10,000 mahigit. Mintalang ordinaryong tao lang. Ang binibili ng damit nila, 250, 350, sapatos, 500, okay na, mahal na yun. Pero yung nakakalulang ako, pati nga relo One time may kilala ako, grabe, ang ganda lang relo. Alam mo magkano relo? Nalula ako 1,000,000 Rolex, meron pa yun. Meron pang iba, masigit pa sa mas mahal, mga 10 milyon. May nakita lang. Naka-Ferrari nga Kakilala ng kakilala ko. Pinakilala lang. Hindi naman sa kilala yun Kwentuhan lang, ganun lang. Grabe, dahil mahal, naka-Ferrari, kulay pula. Tapos naka-backpack na Louis Vuitton. Laman, napamura ako, kalahating milyon, laman Para ka magsa-shopping no? Shopping ka dun. Hindi mo maubos yung kalahating milyon mo dun. Kaya napakabait din. May nakilala naman ako, naka-Ford Mustang. Hindi ko naman kilala yun, sa totoo lang. Yung kaibigan ko, yun lang. Sinama lang ako, ako yung nabibit-bit Pag sinama ko, saan ka, sama ka, sige. Pero may pamasahe ako, pero sa pagkain, sa kanya nagastos, saka pamasahe lang. Bigla ko makikita yung, may kaibigan pala to kung pinipicture lang kay picture. One time pakita ko sa inyo yung picture na yon. Kulay puti yun Ford Mustang. Pa-picture pa ako, selfie pa ako Pero yung driver ayaw magpa-picture. Kasi confidential doon yun. Yung parang, siyempre, iningatan nila yung sarili nila. Siyempre, para sa kaligtasan nila. Mamaya, pa-picture ako. Nakakidnap pala siya, pati ako madamay pa, di ba? Huwag naman. Para safe naman sila. Mababait din. Hindi, kasi, akala ng ibang tao kasi, pag mayaman, naku, yan, di ba, yung minamata ka. Pero hindi Yung galing daw sila sa wala. Promise. Kapakabait. Saka marami ako natutunan doon, mayayaman. Paano sila ang mindset kasi nila, magnegosyo talaga Totoo naman Hindi nga sila nag-empleyado rin sila, nag-try din. Pero sa nila ng kumpanya. Hindi alam, siya may-ari. Diba?
Sabi ko nga sa mga kilala ko, ampunin nyo ako. Paampun na lang ako. So, dito na paps, mga paps natin, mga paps, dito na ako, okay. May gagawin pa ako sa trabaho ko ngayon. Magche-check pa ako ng mga inventory ko, kung mga client ko na gumagawa ng trophy. Kontakin niyo po ako, may website po, ay may email kasi ako eh. Kaya hindi ko mailagay sa YouTube kasi maayos. Nakakaya naman sa kakaibigan ko. Kung papayag sila na i-introduce ko yung sa kanilang kumpanya nila, eh mahirap na, di ba? Baka hindi pumayag, wala din. Ano lang, online lang naman ako ng ginagawa ko. Pag may tumatawag, yun lang. Sa ako kumikita. Pagka mag-deliver na, kaliwaan nga lang. Ano kasi yun eh, by commission based lang naman ako. Commission based lang naman. Ayun. So, see you. Ako pala si Gisters, vlogs. Mga na-share ko nung pa yung mga nangyayari sa akin. Ewan ko pa. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sa lugar na ibang bansa, saka ano, ingat po lagi kayo dyan. Nga pala, happy Father's Day nga pala sa inyo, no? Tatay ko pala, happy Father's Day. Kung saan ka man yan, dyan ka lang. Joke. Hindi. Happy Father's Day, tay. Kung saan ka man nangaroon ngayon, sana maging malusog ka. Maging masaya ka sa buhay mo. Total, mga apo mo malalaki na, ako lang wala pa. Ng asawa. Napangala. Napang pera eh. Walang pampalamon. Yun. Okay, good health. Sana mapapa yung buhay ninyo. Thank you, God. God bless you and thank you pa. Bye-bye. Gigsters.